Si Jax Montenegro ay ang definisyon ng scandalous bachelor. Gwapo, mapera, noon, at kayang makuhang kahit sinong babae sa isang kindat lang. Para sa kanya, ang mga babae ay parang kotse, pinapalitan kapag nakakasawa na. Ngunit ang Montenegro Empire ay mabilis na bumabagsak. Para maisalba ang kumpanya, kailangan niyang investment ng Queen of Agriculture na si Saria Sari Ilustre. Si Saria ay matalino, independent at walang bilib sa mga lalaking spilled milk ang tingin sa pera. Mula sa probinsya, pinatunayan niyang di kailangan ng apelido para magtagumpay. May kondisyon siya para kay Jax. Papayag siyang mag-invest kung magtatrabaho si Jax bilang farmhand sa kanyang lupain sa loob ng 3 buwan, nang walang yaya, walang sports car at walang aircon. Magagawa kaya ni Jax na araruhin ang puso ng isang babaeng hinding-hindi niya makukuha sa pera? O tuluyan ng babagsak ang kanyang korona dahil sa isang kasunduan na babago sa lahat? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Ramea TV. Sa loob ng isang eksklusibong bar sa Makati, prenteng nakaupo si Jax habang may 2 babae na nakapulupot sa kanya. Sila naman tong lapit ng lapit sa akin eh. Sino ba naman ako para tumanggi sa grasya, di ba? Tawa niya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, alam niyang bukas ay posibleng mawala ang lahat. Ang kanyang kumpanya ay palugi na at ang huling alas niya ay isang babaeng taga-probinsya na balita niya ay matigas pa sa bato. Ang penthouse ni Jax Montenegro sa Bonifacio Global City isang monumento ng karangyaan. Mula sa ika-50 palapag, tanaw ang buong kislap ng Maynila. Ngunit sa loob ng unit na iyon, ang tanging kumikinang ay ang baso ng mamahaling whiskey sa kamay ni Jax. 26 anyos, CEO ng Montenegro Shipping Lines. Gwapo, matangkad, at may boses na kayang magpatuwid ng tuhod ng kahit na sinong babae. Pero sa likod ng perpektong bihis at mabangong pabango, may isang lihim na pilit niyang itinatago sa publiko. Ang kumpanyang minana niya sa kanyang ama ay parang barkong mabilis na kinakain ng kalawang at unti-unti nang lumulubog. Sir Jax, tumatawag po ang chairman ng bangko. Ito na ang pampitong tawag nila ngayong umaga. Nag-aalalang pahayag ni Roldan, ang kanyang matapat na sekretary. Di man lang lumingon si Jax. Inubos niya ang laman ng kanyang baso bago hinarap ang tauhan. Sabihin mo, busy ako. Tell them I'm in a high-level meeting. Pero sir, wala na po tayong investors. Kung di tayo makakakuha ng bagong capital bago matapos ang buwan, kailangan na nating mag-file ng bankruptcy. Pagpapumilit ni Roldan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jax. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinignan ng mga mensahe mula sa iba't ibang babae, mga modelong nag-aanyaya sa kanya sa party, mga socialite na gustong magpa-date. Para sa kanya, ang mundo ay isang malaking palaruan kung saan siya ang laging panalo. Roldan, relax. Nakikita mo ba ang mga to? Pinakita niya ang screen ng cellphone. Sila naman tong lapit ng lapit sa akin. Sino ba naman ako para tumanggi sa grasya, hindi ba? Hanggat suot ko ang apelidong Montenegro, hindi tayo babagsak. Gagawa ko ng paraan. Ano pong plano ninyo? Inayos ni Jax ang kanyang necktie sa harap ng salamin. May isang pangalan na laging lumalabas sa listahan ng mga top business influencers sa bansa. Isang babaeng taga-probinsya pero bilyonarya na dahil sa agrikultura, si Saria Ilustre. Si Miss Saria? Sir, balita ko, napakahirap pasukin nun. Marami nang nagtangkang makipag-partner sa kanya, pero lahat tinanggihan niya dahil sa ugali ng mga taga-Maynila. Natawa si Jax, ang tunog ay puno ng kumpiyansa. Isang kumpiyansang nanggagaling sa pagiging spoiled simula pagkabata. Then, she hasn't met Jackson Montenegro yet. Walang babaeng hindi nakukuha sa mabulaklak na salita at tamang presyo. Ihanda mong sasakyan, pupunta tayo sa probinsya. Hindi alam ni Jack sa sandaling lumabas siya ng pinto ng kanyang penthouse, yun na ang huling araw na magiging hari siya ng sariling mundo. Ang grasyang inaakala niyang madali niyang makukuha ay ang mismong babae na magtuturo sa kanya kung paano lumuha at paano muling bumuo ng isang pusong matagal nang nagmamatigas. Matapos ang halos 4 na oras na biyahe, narating ni Jack ang malawak na tarangkahan ng Hacienda Ilustre. Kumunot ang kanyang noo habang nakatingin sa paligid. Inaasahan niyang isang magarbo at modernong mansyon katulad ng mga rest house ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang payak na bahay bato na napapalibutan na naglalakihang puno ng kape at mangga. Dito ba talaga yun, Roldan?
Sigurado ka bilyonaryong nakatira dito? Reklamo ni Jax habang bumababa ng kanyang itim na Mercedes-Benz. Agad siyang napamura ng maramdaman ang dumi sa kanyang sapatos na nagkakahalaga ng 6 na digits. Opo sir, si Miss Saria ay kilala sa pagiging simple, ayaw niya raw po ng luho, sagot ng secretary habang pinapayungan ng amo. Sa di kalayuan, may isang babaeng nakasuot ng kupas na maong, checkered na polo na nakatali sa bewang at isang malapad na anahaw na sombrero. Kasalukuyan tong nakikipagtalo sa isang laking nakauniforme ng pulis tungkol sa boundary ng lupa ng mga magsasaka. Saria Ilustre? Bulong ni Jax? Hindi siya makapaniwala. Ang Queen of Agriculture ay mukhang ordinaryong magsasaka lang. Naglakad si Jax palapit, suot ang kanyang pinaka-pamatay ng ngiti. Ang ngiting kailanman ay hindi nabigo sa mga club sa Makati. Excuse me, Miss Ilustre? I'm Jackson Montenegro. I believe my office called for an appointment. Di man lang siya tinapunan ng tingin ni Saria. Sandali lang, mister. May mas mahalaga akong inaasikaso kaysa sa appointment mo. Matigas itong sagot sa wikang Tagalog. Natigilan si Jax. Sa buong buhay niya, siya lagi ang priority. Siya ang laging nauuna. Listen, I traveled 4 hours just to see you. My time is gold. Dito na siya hinarap ni Saria. Tinanggal nito ang kanyang sombrero dahilan upang lumaylay ang kanyang mahabang buhok na amoy araw at sampagita. Walang makeup ang kanyang mukha, pero ang talim ng kanyang mga mata ay sapat na para mapatahimik ang kahit sino. Gold? Pag-uulit ni Sari. Ang oras mo ba ay nakapagpapakain ng pamilya? Dahil ang oras na kinukuha mo sa akin ngayon ay oras na dapat para sa mga taong inaagawan ng karapatan dito. Pareho lang ho tayong tao rito, may karapatan at may pinaglalaban. Kaya kung maghihintay ka, maghintay ka. Kung hindi, maluwag ang pinto para lumabas ang mamahalin mong sasakyan. Nanginig ang panga ni Jax. Hindi mo ba ako kilala? I am the CEO of Montenegro Shipping. At ako si Saria, ang may-ari ng lupang kinatatayuan mo, bawi ng dalaga. Sa Maynila, baka ikaw ang hari, pero dito sa amin, ang hari ay ang taong marunong rumespeto sa lupa at sa kapwa. Tinalikuran siya ni Sari at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa mga magsasaka. Naiwan si Jax na nakatayo sa ilalim ng tirik na araw, pinagpapawisan sa loob ng mamahalin niyang suit at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na pahiya. Sir, aalis na ba tayo? Tanong ni Roldan. Tumingin si Jax sa likod ni Saria. May kung anong alab sa loob niya ang nagising. Hindi na lang to tungkol sa pera ngayon, ito ay tungkol sa kanyang pride. No, sabi ni Jax habang hinuhubad ang kanyang coat at tinatapon to sa loob ng kotse. Hindi ako aalis hanggat hindi ko napapa-oo ang babaeng yan. Sila naman tong lapit ng lapit sa akin dati. Tingnan natin kung sinong unang lalapit ngayon. Dito nagsimula ang laro ng dalawang puso na parehong matigas. Sa ilalim ng init na hindi lang nanggagaling sa araw, kundi sa tensyon na namumuo sa pagitan nila. Lumipas ang 2 oras. Nakaupo si Jack sa isang kawayang bangko sa ilalim ng puno ng mangga, abala sa pagpapaypay gamit ang kanyang mamahaling leather wallet. Ang kanyang puting polo ay may bakas ng pawis at ang kanyang buhok na dating ayos na ayos nagsimula ng magulo. Sa wakas, lumapit si Saria. May bitbit itong pitsyel na malamig na tubig at 2 basong plastik. O, uminom ka muna. Baka himatayin ka rito. Maging kasalanan ko pa. Wika ni Sari sabay lapag ng inumin. I don't drink tap water. Maarteng sagot ni Jack habang nakatingin sa baso. Galing yan sa bukal. Mas malinis pa yan sa konsensya ng mga kasama mo sa Manila. Sagot ni Sari habang nauupo sa tapat niya. Ngayon, Mr. Montenegro, anong kailangan mo sa akin? Diretsohin mo na ako dahil marami pa akong itatanim na kape. Huminga ng malalim si Jax at inayos ang kanyang postura. Gaya ng sabi ng sekretary ko, my company needs an investor. Montenegro Shipping is expanding and we need a partner with a strong foothold in the agricultural sector for our logistics line. I will give you 20% of the shares if you invest 500 million pesos. Tumawa ng malakas si Sari, isang tawa na puno ng pangungutya. 500 million? Para sa isang kumpanyang balita ko, baon na sa utang at malapit ng kasuhan ng labor violations? Hindi ako negosyante dahil lang sa pera, Jax. Negosyante ako dahil gusto kong tulungan ang mga tao ko. I can change that. I can fix the company. Giit ni Jax. Tinitigan siya ni Saria ng diretsyo sa mata.
Paano mo aayusin ang isang bagay kung ang mismong pundasyon mo bulok? Spoiled ka, Jax. Nakukuha mo lahat sa pera o sa mukha mo. Hindi mo alam ang hirap ng mga taong nasa ilalim mo. Tumayo si Sari. Tinuro ang malawak na sakahan na punong-puno ng mga manggagawa. Gusto mo ng investment ko? Ito ang deal. Magtatrabaho ka rito bilang isa sa kanila. Walang kotse, walang cellphone, walang espesyal na trato. Sa loob ng 3 buwan, papatunayan mo sa akin na marunong kang magpakumbaba at magsakripisyo. Kapag natapos mo yun ang hindi sumusuko, pipirmahan ko ang check ang kailangan mo. You must be joking. Bulalas ni Jax. I am a CEO, hindi ako magsasaka. Kung ganoon, hindi mo kailangan ng pera ko. Sagot ni Sari habang nagsisimula ng maglakad palayo. Babalik ka na sa Maynila at panoorin mong gumuho ang imperyo mo. Natigilan si Jax. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang huling hiling nito na huwag pabayaan na mawala ang Montenegro shipping. Naalala niya rin ang mga empleyadong mawawala ng trabaho. Wait! Sigaw ni Jax. Huminto si Sari pero hindi ito lumingon. Fine, I'll do it. 3 months. Pero kapag natapos ko to, sisiguraduhin kong hindi lang pera mong makukuha ko, kundi pati ng respeto mo. Lumingon si Sari. May kakaibang kislap sa mga mata. Respeto? Yung respeto, Jax, hindi yan hinihingi. Yan ay pinagsisikapan. Magkita tayo bukas, 4:00 na madaling araw. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng bota. Baka kasi masira ang gold mong mga paa. Naiwan si Jax na nakakuyom ang mga palad. Ito na ang pinakamalaking sugal sa kanyang buhay. Ang dating naglalaro sa mga babae at pera, ngayon ay paglalaroan ng tadhana sa gitna ng putik at init ng araw. 3:00 pa na madaling araw, nabulabog ng mahimbing na tulog ni Jax. Hindi dahil sa alarm clock ng kanyang iPhone, kundi dahil sa sunod-sunod at nakakaranding tilaok ng mga manok sa labas ng munting silid na tinutuloy niya sa barracks. Anong ingay yon? Ungol ni Jax habang kinakapa ang kanyang mamahaling satin pillow. Pero luma at manipis na kumot na may amoy mothballs ang naramdaman niya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa isang bombilya. Doon ay nakatayo si Saria, bihis na bihis, sa kanyang pambukid na attire at may bitbit na kaldero at sandok. Gising na, Montenegro. Ang grasya hindi hinihintay sa kama. Hinahanap yan sa labas. Sigaw ni Sari habang pinupukpok ang kaldero. Napabalik ko sa Jax. Gulo-gulo ang buhok. Namumula ang mga mata. It's 3:30 a.m. Kahit mga security guard ko sa Manila tulog pa ng gantong oras. Wala ka sa Manila at dito, ang huli talagang laging walang ulam. Sagot ni Sari sabay hagis na isang balde sa paanan ni Jax. Magigib ka na ng tubig sa poso kung gusto mong maligo at bilisan mo dahil 5 minuto mula ngayon magsisimula na ang pagpapakain sa mga hayop. Wala nang nagawa sa Jax kung hindi tumayo. Suot isang puting shirt na branded pero ngayon lukot-lukot na. Lumabas siya sa likod ng bahay. Ang hangin napakalamig, malayong malayo sa air-condition na klima ng kanyang penthouse. Sa tapat ng poso ilang beses siyang sumubok pero walang lumalabas na tubig. How does this thing work? Iritadong sigaw niya habang pilit tinataas baba ang hawakan ng poso. Dumapit si Saria. Kinuha ang balde at sinulunan ng tubig ang pambunot ng tubig ng poso bago ito mabilis na pinalabas. Kahit ang pag-ibig, Jax, kailangan mong magbigay muna bago ka makatanggap. Yan ang tawag sa pambunot, matuto ka. Napanganga si Jax habang pinapanood ang liksi ng mga galaw ni Sari. Pagkatapos maligo ng malamig na tubig na muntik nang magpaatake sa puso niya, dinala siya ni Sari sa kulungan ng mga baboy at manok. Your task for the morning, linisin ang mga kulungan. Siguraduhin busog lahat ng yan. Kapag may isang nagutom, bawas ang points mo sa investment deal natin. Utos ni Sari. Ang amoy halos magpasuka kay Jax. Siya na dating amoy Tom Ford at Creed Aventis, ngayon ay nababalot ng amoy ng feeds at dumi ng hayop. Habang hawak ang walis at pala, nakita niyang pinapanood siya ng ibang mga magsasaka na nagbubulungan at nagtatawanan. Anong tinitingin-tingin ninyo? Bulyaw ni Jax pero lalo lang siyang pinagtawanan. Hayaan mo sila, Jax. Wika ni Sari na nakasandal sa pagod. Sila kahit mahirap, may dignidad. Ikaw, kahit mayaman hindi mo man lang alam kung paano hawakan ang walis ng tama. Sino ngayon ang mas successful sa inyong dalawa? Tumigil si Jax at tinitigan si Sari. Ginagawa mo ba to para mapahiya ako o para saktan ako?
Lumapit si Sari at inayos ang kwelyo ng t-shirt ni Jax. Sa sobrang lapit nila, naaamoy ni Jax ang bango ng sabong panlaba at kalamansi kay Sari. Isang amoy na nakakapanibago pero nakaka-addict. Ginagawa ko to para makita mong mundo sa labas ng bubble mo, bulong ni Sari. Dahil ang kumpanya mo hindi sasalbahin ng pera mo lang. Isasalbayan ng mga taong naniniwala sa leader nila at sa ngayon wala pang naniniwala sa iyo. Iniwan siyang mag-isa ni Sari sa gitna ng kulungan. Sa unang pagkakataon, hindi grasya ang tingin ni Jack sa sarili niya. Pakiramdam niya, siya ang pinaka-aba sa lahat. Pero sa gitna ng inis, may isang bagay na nabuhay sa kanya. Ang determinasyong patunayan kay Saria na hindi lang siya isang spoiled CEO. Tanghaling tapat, ang araw sa gitna ng bukid ay tila isang naglalagablab na bolang apoy, nakatitig diretso sa batok na Jax. Hawak ang isang kalabaw na ang pangalan ay Bagwis, at sa harap ang malawak na pitak ng lupang kailangan na araruhin. Hindi ko na kaya, Sari. Isuko mo na ako sa pulis, wag lang dito. Hingal na sabi ni Jax. Ang kanyang mamahaling balat na dati inaalagaan sa mga spa sa Makati ay sunog na sa araw. At ang kanyang mga palad ay puno na ng paltos. Nakasandal si Sari sa ilalim ng puno ng kawayan, umiinom ng malamig na buko juice. Ang bilis mo namang sumuko, CEO. Akala ko ba never back down ang motto nyo sa board meetings? Konting putik lang, iiyak ka na? Putik? Sari, amoy tain na ako ng kalabaw. My friends are probably in Europe right now drinking champagne and here I am talking to a wafer buffalo. Bulyaw ni Jack sabang pilit na hinihila ang tali ni Bagwis. Pero hindi gumagalaw ang kalabaw. Tila nararamdaman nito ng humahawak sa kanya ay walang karanasan. Sa inis ni Jack, sinila niya ng malakas ang tali. Biglang umalma si Bagwis. Sa isang iglap na wala ng balanse sa Jax at bumagsak siya ng patihaya sa malalim at malambot na putikan. Splat! Nagtawanan ang mga magsasaka sa kabilang pitak. Si Jax ay literal na naging taong putik. Maging si Sari ay hindi napigilang humalakak ng malakas. Bullseye! Bagay sa iyo ang kulay ng lupa, Jax, tawa ni Sari. Ngunit hindi tumawa si Jax. Nanatili siyang nakahiga sa putikan, nakangiti sa langit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sa loob ng ilang sandali, nanaig ang katahimikan. Napansin ni Sari na tila may mali, kaya agad siyang lumapit at lumusong sa putikan kahit nakabota. Hey, Jax! Joke lang yun, huwag kang pikon. Pag-aamo ni Sari habang dahan-dahan lumalapit. Nang malapit na si Sari, biglang gumalaw ang kamay ni Jax. Hinila niya ang binti ng dalaga. Napatili si Sari habang bumubulusok din siya sa putikan, saktong sa ibabaw ni Jax. Nagkatitigan ang dalawa. Ang mga mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Amoy putik silang pareho pero sa ilalim ng init ng araw, tila huminto ang mundo. Ang galit sa mga mata ni Jax ay napalitan ng isang kakaibang titig. Isang titig na hindi pambabae kundi titig ng isang lalaki na ngayon lang nakakita ng tunay na ganda. Walang modo na ba agad ang tingin mo sa akin dahil pinatumba kita? Bulong ni Jax, ginagamit ang mga salitang binitiwan ni Sari noong unang araw. Hindi nakasagot si Sari. Ang tibok ng puso niya ay mas malakas pa sa huni ng mga kuliglig. Jax, bitawan mo ko. Paano kung ayaw ko? Hamon ni Jax. Sa pagkakataong to, hindi siya ang spoiled CEO kundi isang lalaki na handang makipaglaro sa tadhana. Ngunit ang romantikong sandali, naputol ng isang mamahaling puting SUV ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba ang isang babaeng nakastilatos at designer sunglasses, si Chloe, ang ex-girlfriend ni Jax na galing sa pamilya ng mga bilyonaryong kaagaw ng mga Montenegro. Jackson, oh my God, what happened to you? At sino yung dugyot na babaeng yan na nakapatong sa'yo? Tili ni Chloe. Mabilis tumayo si Sari at nagpagpag ng putik. Bumalik ang kanyang matapang na anyo. Si Jax naman tumayo ng dahan-dahan, tinitigan si Chloe at pagkatapos tumingin kay Sari na tila nagtatanong kung sino ang mas dugyot. Ang babaeng balot ng alahas pero walang modo o ang babaeng balot ng putik pero may busilak na buso. Sari, meet Chloe. Ang babaeng nagturo sa akin ng pag-ibig ay pwedeng bilhin? Pakilala ni Jax. Tumingin siya kay Chloe. And Chloe, meet Saria. Ang babaeng nagtuturo sa akin ng isang Montenegro, kailangan munang madumihan bago maging tunay na tao.
Ang pagdating ni Chloe ang magiging mitya ng selos, gulo, at ng katotohanang may mas malalim na dahilan kung bakit gustong pabagsakin ng pamilya ni Chloe ang kumpanya ni Jax. Nanatiling nakatayo si Saria sa gitna ng pilapil. Putikan man ang suot, mas mataas pa rin ang noon niya kaysa sa babaeng kapapark lang ng mamahaling sasakyan. Si Chloe lumapit na tila diring-diri sa dinadaanan. Jax, I can't believe you're doing this. Look at yourself, you look like a peasant. Come on, let's go back to Manila. I talked to my dad, he can help you with the debt. Tsaka, hiwalayan mo ng kalokohang to. Pinanood ni Sari ang reaksyon ni Jax. Bahagyang kumistap ang mga mata ni Jax nang marinig ang salitang debt. Yun naman talaga ang ipinunta niya rito, di ba? Ang maisalba ang kumpanya mula sa utang. Wait, so he's here for the money? Hinarap ni Chloe si Sari nang may mapang-aping tingin. How much are you paying him to be your slave, honey? Magkano bang kailangan niya para iwan ang mabaho mong farm? Huminga ng malalim si Sari. Imbes na magalit, ngumiti siya ng matamis. Isang ngiting mas nakakatakot kaysa sa bulyaw. Mabaho ang farm ko? Tanong ni Sari habang dahan-dahang lumalapit kay Chloe. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa simento. Miss, ang amoy na tinutukoy mo ay amoy ng pinagpaguran? Amoy ng pagkain na kahain sa mesa ninyo gabi-gabi at ang slave na tinutukoy mo, siyang lumapit sa akin para magmakaawa. So kung gusto mo siyang iuwi, sige lang, isama mo na rin yung utang niya. Sari, pagpigil ni Jax pero hinarap siya ni Sari. Ano Jax, sasama ka ba sa grasya mo? Bagay kayo, parehong makintab sa labas pero takot madumihan ang kamay sa totoong buhay. Hamon ni Sari. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Jax kay Chloe na amoy mamahaling pabango at kay Sari na bagaman puno ng putik ay may apoy sa mga mata na hindi niya magawang talikuran. I'm staying, Chloe. Matigas na sabi ni Jax. May kontrata kami at ang mga Montenegro hindi tumatalikod sa usapan. Namula sa galit si Chloe. Fine, magdusa ka dito sa piling ng magsasakang ito. Hinarap niya si Sari. Don't get too comfortable, girl. Jax likes models, not organic vegetables. Nang makaalis ang SUV ni Chloe na iwan ng katahimikan sa pagitan ni na Jax at Sari. Akala ni Jax magpapasalamat si Sari sa pananatili niya pero nagkamali siya. Oh, bakit ka nakatayo pa dyan? Singhal ni Sari habang kinukuhang kanyang itak. Dahil sa babaeng yon, nabawasan tayo ng 1 oras sa pagtatrabaho. I-double time mong pag-ayos ng bakod sa kabilang dulo. Sari, nagsaselos ka ba? Nakakalokong ngiti ni Jax habang lumalapit. Inayawan ko ng alok niya para sa'yo. Tumigil si Sari at tinitigan siya. Nagsiselos? Jax ang pagsiselos para lang sa mga taong takot palitan. Sa mundong to maraming kape, maraming palay, at mas maraming lalaki na mas masipag sa'yo. Hindi ako nagsiselos. Nayayabangan lang ako sa'yo dahil akala mo lahat ng bagay nakukuha sa pagpili sa pagitan ng dalawang babae. Dumapit si Sari. Dinuro ang dibdib ni Jax gamit ang hintuturo niya na may bahid pa ng lupa. Huwag mong isipin na hero ka dahil hindi ka sumama sa kanya. Mananatili ka rito dahil kailangan mo ko. At hanggat hindi mo natututunang irespeto ang putik na nasa paa mo, hindi mo makukuha ang checking inaasa mo, maliwanag? Tinalikuran siya ni Sari na may dalang matikas na lakad. Naiwan na nakanganga si Jax pero sa halip na mainis, napangiti siya. Doon na-realize niya, si Saria ang unang babae na hindi niya sinamba at siya rin ang unang babae na gusto niyang mapatunayan na karapat-dapat siya. Matapang ka talaga, Sari, bulong ni Jax. Pero tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang itago na apektado ka rin sa titig ko. Pagkatapos ng tensyon ng umagang iyon dahil sa pagdating ni Chloe, naging matipid sa salita si Saria. Ramdam ni Jax ang malamig na pakikitungo nito habang naghahapunan sila ng simpleng sinigang na isda sa ilalim ng maliit na dampa. Hindi na nakatiis si Jax. Pagkatapos magugas ng pinggan na natutunan niya na sa wakas, nakita niya si Sari na nakaupo sa duyan sa ilalim ng malaking puno at kawayan. Ang tanging liwanag ay ang gasera at ang maliwanag na buwan. Sari, tawag niya habang dahan-dahan na lumalapit. Galit ka ba talaga o nag-iisip lamang kung paano ko papahirapan bukas? Huminga ng malalim si Sari at tumingin sa kanya. Wala na ang itak, wala na ang sombrero. Hindi ako galit, Jax.
Sa ilalim ng buwan mukha siyang isang diwata ng kagubatan. Nag-iisip lang ako kung bakit mo pinipiling magtiis dito kung pwede ka namang maging komportable sa piling ni Chloe. Naupo si Jack sa damuhan, malapit sa paanan ng duyan. Sabi ko sa'yo, may usapan tayo. At isa pa, hindi lahat ng grasya ay gusto kong tanggapin. Minsan mas masarap makuha ang isang bagay na pinaghirapan. Natawa ng mahina si Sari. Pero may bahid ng lungkot. Alam mo ba kung bakit ayaw ko sa mga taga Maynila? Nung 22 ako, muntik na akong ikasal. Katulad mo rin siya, mayaman, CEO, magaling magsalita. Akala ko mahal niya ako, yun pala. Kailangan lang ng pamilya niyang lupang to para gawing golf course. Nung nakuha nila ang perma ng tatay ko, iniwan niya ako sa mismong araw ng kasal namin. Natigilan sa Jax. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na iyon. Ang matapang na si Saria ay may mas malalim palang sugat. Kaya bang tingin mo sa lahat ng lumalapit sa'yo may masamang balak? Hindi ba totoo? Balik tanong ni Sari. Nandito ka lang naman dahil kailangan mong pera ko para sa kumpanya mo, di ba? Tumingin sa Jax ng diretsyo sa mga mata ni Sari. Sa sandaling yon gusto niyang sabihin, oo, pero may kung anong pumipigil sa kanya. Noong una oo, pero ngayon hindi ko na alam, Sari. Pakiramdam ko mas kilala ko ng sarili ko dito sa loob ng 1 linggo kaysa sa 26 years old ko sa Makati. Dahan-dahang hinawakan ni Jax ang kamay ni Sari na nakapatong sa gilid ng duyan. Hindi to binawi ni Sari. I'm sorry, Sari. Hindi ako si Chloe at lalong hindi ako ang lalaking nanakit sa'yo. Baka spoiled ako, baka walang modo minsan, pero hindi ako traidor. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang tibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahang inilapit ni Jax ang kanyang mukha kay Sari. Nararamdaman niya na ang mainit na hininga nito. Ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga labi, biglang tumunog ang cellphone ni Jax na itinago niya sa ilalim ng unan sa barracks. Napalihim niyang kinuha. Isang mensahe mula kay Roldan. Sir Jax, emergency. Ang COO niyo at ang pamilya ni Chloe ay nag-uusap na para i-take over ang Montenegro shipping. Ang kapalit, ang impormasyon tungkol sa lupain ni Miss Saria. Biglang lumayo si Jax. Ang init ng sandali na palitan ng malamig na katotohanan. Napansin ni Sari ang pagbabago na itsura ni Jax. Anong problema? Tanong ni Sari. Muling bumabalik ang pagdududa sa kanyang boses. Wala to. Pagkakaila ni Jax habang mabilis na ibinulsa ang phone. Magpahinga na tayo. Maaga pang gising bukas. Tumayo si Jax at naglakad palayo pero alam niya sa loob-loob niya. Ang kasunduan nila ni Sari ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito ay isa ng karera para protektahan ang babaeng nagsisimula niya ng mahalin mula sa sarili niyang mundo. Hindi nakatulog si Jax. Ang mensahe ni Roldan ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Ang kanyang sariling COO, ang taong pinagkatiwalaan niya, ay nakikipagsabuatan kay Chloe at sa tatay nito para tuluyang lamunin ang Montenegro shipping. Pero ang mas masakit, ang alas nila ay ang insider info tungkol sa lupain ni Sari. Gagamitin nila ang utang ng tatay ni Sari sa buwis na matagal nang nakabaon para ma-foreclose ang farm, ang dagdag na mensahe ni Roldan. Kinabukasan, imbes na magtrabaho ng maayos, naging balisa si Jax. Habang nag-aani ng kape, panay ang tingin niya sa paligid. Jax, kanina mo ba pinipitas pati ang mga hilaw na bunga? Ano bang problema mo? Pula ni Sari habang lumalapit. Wala, masama lang pakiramdam ko. Sagot ni Jax nang di tumitingin. Kulit hindi pa natatapos ang araw, isang convoy ng mga itim na sasakyan ang pumasok sa Hacienda Ilustre. Di lang si Chloe ang dumating, kasama niya na ang kanyang ama, si Don Leonardo, at ang traidor na CEO ni Jax na si Mr. Valderrama. Anong ginagawa niyo rito? Bulyaw ni Sari habang hawak ang kanyang itak. Hinarap ang mga dayo sa gitna ng farm. Easy, Miss Ilustre. Ngisi ni Mr. Valderrama. Nandito kami para iligtas ka sa isang impostor. Tumingin siya kay Jax. Sir Jax, tapos na ang laro. Hindi mo kailangan magpanggap na magsasaka. Nakuha na namin ang kailangan namin. Nangunot ang daon ni Sari. Anong pinalalabas niyo? Nilabas ni Chloe ang isang folder. Honey, si Jax? Nandito siya para kunin ang tiwala mo at mahanap ang mga dokumento ng farm mo. Gagamitin niya yan para bayaran ang utang niya sa amin. Oh, look at his face. Guilty, right?
Tumingin si Sari kay Jax, ang kanyang mga mata naghahanap ng pagtanggi. Jax, totoo ba? Alam mo ba ang tungkol sa mga dokumentong sinasabi nila? Napayo ko sa Jax. Sari, nalaman ko lang kagabi. Sinusubukan kong gumawa ng paraan. So alam mo, sigaw ni Sari. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya ka ba naging mabait kagabi? Para malaman kung nasa ng mga papeles? Akala ko iba ka. Sari, hindi. I was trying to protect you, sigaw ni Jax. Lalapit sana siya pero hinarangan siya ni Don Leonardo. Too late, boy. Pinirmahan mo na ang power of attorney bago ka pa pumunta rito. Technically, anumang impormasyon na makuha mo ay pag-aari ng board. Tawa ni Valderrama. Sa isang iglap, kinuha ni Sari ang folder at itinapon sa pudikan. Umalis kayo rito. Lahat kayo. Hinarap niya si Jax at sa unang pagkakataon, nakita ni Jax ang pagpatak ng luha mula sa matapang na mata ni Saria. Isang luhang mas masakit pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Sari, pakinggan mo ko. Umalis ka na, Jax, bulong ni Sari. Pero sapat na para madurog ang puso ni Jax. Ang sabi mo hindi ka traidor, pero mas masahol ka pa sa kanila. Kinuha mong huling bagay na meron ako, ang tiwala ko. Tumalikod si Sari at tumakbo papasok sa kanyang bahay. Naiwan si Jax na nakatayo sa gitna ng ulan na biglang bumuhos. Ang mga dating kaibigan niya sa Maynila nagtatawanan habang sumasakay sa kanilang mga air-condition na sasakyan. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Ang Jackson Montenegro na kaharap nila ngayon ay hindi na ang spoiled na CEO. Kinuha ni Jax ang kanyang phone at tinawagan si Roldan. Roldan, i-liquidate mo lahat ng personal assets ko. Lahat. Ang penthouse, ang kotse, ang mga relo. I don't care about the company anymore. I'm going to save that farm and I'm going to destroy Valderrama. Ang digmaan ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtubos sa kanyang kasalanan sa babaeng nagturo sa kanya kung paano maging tao. Basang-basa sa ulan at balon ng putik. Hindi umaalis si Jack sa tapat ng pintuan ni Saria. Ngunit hindi siya pinagbuksan. Ang bawat katuknay sinasagot lamang ng katahimikan na mas masakit pa sa sampal. Sari, hindi ako aalis hanggat hindi mo naririnig ang totoo, sigaw ni Jax. Ang boses ay namamaos na dahil sa lamig. Sa loob ng bahay nakasandal si Saria sa pinto, umiiyak habang yakap ang sarili. Umalis ka na, Jax. Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Iligtas mo na ang kumpanya mo at iwan mo na kaming mga taga-bukid sa katahimikan. Hindi na sumagot si Jax. Sa halip, kinuha niya ang kanyang gamit at naglakad na siya papalayo. Pero hindi na pabalik ng Maynila. Kinabukasan, nagulat ang buong Sitio Esperanza. Hindi umuwi si Jax. Sa halip ay nagtayo siya ng isang maliit na tent sa labas mismo ng tarangkahan ng Hacienda Ilustre. Gamit ang kanyang laptop at isang debateryang pocket wifi, nagsimula siyang magtrabaho ngunit hindi para sa Montenegro Shipping kung hindi laban dito. Sir Jack, sigurado po ba kayo rito? Tanong ni Roldan na kakarating lang, bit-bit ang mga dokumentong hiningi ni Jax. Kapag binenta ninyo ang penthouse at mga shares ninyo, mawawalan na kayo ng kontrol sa kumpanya. Wala akong pakialam sa kontrol, Roldan. Seryosong sagot ni Jax habang mabilis na nagtatype. Ang kumpanya ay gusali lang pero ang ginawa nila kay Sari, yun ang kailangan pagbayaran. I-upload mo ang video na to. Nilabas ni Jack sa social media ang isang serye ng mga dokumento at video. Pinakita niya ang illegal na land grabbing na ginagawa ng pamilya ni Chloe at ang sabuatan ni Valderrama. Ginamit niya ang kanyang pagiging sikat na bachelor para maging trending ang issue. Sa loob ng ilang oras, ang hashtag na #Save Hacienda Ilustre ay naging numero 1 sa bansa. Habang nangyayari ito, lumabas si Saria mula sa kanyang farm para kumuha ng supply. Nagulat siya na makita ang kumpol ng mga reporter sa labas ng kanyang gate at sa Jax na nakaupo sa damuhan, haggard pero determinadong nagtatrabaho. Anong palabas to, Jax? Malamig na tanong ni Sari. Tumayo si Jax, namumugto ang mga mata pero may ningning ng katapatan. Hindi to palabas, Sari. Ibinenta ko ng lahat, ang perang nakuha ko. Binahid ko na sa estate tax ng lupa mo na kinupit ni Valderrama sa loob ng 5 taon. Clean ang titulo mo, walang sino mang makakapag-foreclose nito. Nabitawan ni Sari ang dala niyang basket.
Bakit? Bakit mo gagawin yon? Mawawalan ka ng lahat, Jax. Ngumiti ng bahagya si Jax. Isang ngiting hindi na para sa camera kundi para sa kanya. Sabi mo nung una, sino ba naman ako para tumanggi sa grasya? Mali ako noon, Sari. Akala ko ang grasya ay pera at babae. Ngayon ko lang na-realize ang tunay na grasya ay ang pagkakataon na itamang mali ko sa harap ng babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal. Inabot ni Jax ang isang envelope kay Sari. Ito ang mga resibo at ang bagong titulo, Under Your Name Alone. Wala nang Montenegro na po pwedeng humawak nito. Aalis na sana sa Jax nang biglang humarang si Sari. Tumingin to sa mga reporter na nakatitig sa kanila. Walang modo na ba ang tingin nyo sa lalaking to? Tanong ni Sari sa mga reporter. Binalik ang sarili niyang linya. Pagkatapos hinarap niya sa Jax. Sariwa pang sugat, Jax, pero ang mga magsasaka ko kailangan ng foreman at ang kusina ko kailangan ng tagahugas ng pinggan. Kung wala ka nang matitiran sa Maynila, baka gusto mong ituloy ang 3 buwan mo rito. Hindi napigilan ni Jax na yakapin si Sari sa harap ng lahat. Alam niyang malayo pang hihilumin, pero sa gitna ng putik at iskandalo, nakatagpo siya ng isang bagay na mas mahalaga sa kanyang imperyo, ang pagkakataong magsimula muli. Muli, bumalik ang sigla sa bukid. Si Jax, bagaman wala ng karangyaan ng kanyang penthouse, ay tila mas masaya pa ngayon habang tinuturuan ang mga batang magsasaka na mag-compute ng kanilang mga ani. Ang dating golden boy ng Makati ay naging Kuya Jax ng Sitio Esperanza. Subalit sa Maynila, nagingit-ngit sa galit si Chloe at si Don Leonardo. Ang paglantad ni Jax sa kanilang land grabbing scheme ay nagdulot ng pagbagsak ng kanilang stock market at pagsasampa ng patong-patong na demanda. Hindi ko hahayaang matapos to ng ganito lang, bulyaw ni Chloe habang binabasag ang baso ng wine. If I cannot have Jax and if we cannot have that land, then no one will. Kinagabihan sa hasyenda, nakaupo sina Jax at Saria sa beranda. Tahimik silang nagbabahagi ng isang tasang kape. Ang tensyong dati puno ng ines na palitan na isang malalim na pagkakaunawaan. Jax, tawag ni Sari. Bakit hindi ka bumalik sa Maynila? Kaya mo namang magtayo ng bagong kumpanya. Bakit mo pinipiling manatili dito sa putikan? Hinawakan ni Jax ang kamay ni Sari. Ramdam ang mga kalyo nito sa simbolo ng katapatan. Dahil ang putikan na ito, Sari, dito ko nakakahinga ng maluwag. At dahil nandito ang babaeng ayoko ng pakawalan. Lalapit na sana ang kanilang mga mukha para sa isang matamis na halik nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na busina sa labas. Pero hindi ito kotse. Ito'y mga truck ng bombero at sigawan ng mga tao. Sari, ang bodega! Nasusunog ang bodega ng kape? Sigaw ng isa sa mga tauhan. Biglang tumayo ang dalawa. Mula sa beranda, tanaw nila ang naglalakihang apoy na lumalamon sa kinilalaga ng lahat ng inaning kape. Ang bunga buong taon ng pagtatrabaho ng magsasaka. Doon nakaimbak ang supply na nakatakdasan ng i-export para maisalba ang ekonomiya ng Sitio Esperanza. Hindi, ang mga kape. Halos mawala ng malay si Sari. Agad tumakbo si Jax. Sari, tumawag ka ng tulong. Roldan, ihanda ang mga hose. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Jax ang isang pamilyar na anino sa likod ng nasusunog na gusali. Si Mr. Valderrama hawak ang isang lighter at mabilis na sumasakay sa isang motorsiklo. Traidor! Sigaw ni Jax sa tinabal to sa gitna ng usok at apoy. Nagkaroon ng gitgitan sa pagitan ng dalawa. Sa gitna na naglalagablab na bodega, nagpambuno si Jax at Valderrama. Di alintana ni Jax ang init at ang panganib na gumuho ang bubong. Wala na ang lahat, Jax. Sunog na ang pangarap ninyo. Tawa ni Valderrama habang sinasakal si Jax. Hindi pangarap ang sinusunog mo, Valderrama. Buwelta ni Jax sabay isang malakas na suntok sa panga nito. Sinusunog mo ang kinabukasan ng mga taong wala namang kinalaman sa galit mo. Nailigtas ni Jax ang sarili at napatumba si Valderrama bago dumating ang mga otoridad. Ngunit huli na para sa bodega. Halos 80% ng aning naging abo na. Nang mag-umaga, nakaupo si Sari sa harap ng nasunog na bodega, tulala at wasak ang puso. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila naglaho. Lumapit si Jax, may mga paso sa braso at puno ng uling ang mukha. Sari, I'm sorry, hindi ko na isalba ang lahat. Bulong na Jax. Tumingin si Sari sa kanya at sa halip na magalit, niyakap niya si Jax na mahigpit. Buhay ka, Jax.
Yun ang pinakamahalaga. Ang kape pwedeng itanim ulit pero ikaw, hindi ka pwedeng palitan. Ang amoy ng sunog na kape ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Para sa mga magsasaka na Sitio Esperanza, iyon ang amoy ng kabiguan. Ngunit para kay Jax, habang pinagmamasdan ng mga uling na tira ng bodega, may ideya na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Jax, kailangan natin mag-file ng insurance pero aabutin ng buwan bago makuha ang pera. Wala tayong pampasahod sa mga tao sa susunod na linggo. Malungkot na sabi ni Saria habang tinitingnan ang listahan ng mga tauhan. Lumapit si Jax at tinawakan ng mga balikat ni Sari. Sari, makinig ka. Ang kape natin hindi lang basta kape, ito ay kwento. At ang kwento natin ngayon, ito ay tungkol sa pagbangon. Anong ibig mong sabihin? Ang tawag dito ay The Phoenix Roast, paliwanag ni Jax. Ang kanyang mga matay nagniningning na parang nung nasa boardroom pa siya. May mga butil na hindi tuluyang nasunog, kundi na dark roast lang ng gusto dahil sa inid. Gagamitin natin ang social media platform na binuo ko. Ibibenta natin to bilang limited edition charity blend. Lahat ng kikitain mapupunta sa pagpapatayo ng bagong bodega at sa pamilya ng mga magsasaka. Sa tulong ni Roldan, mabilis na kumilos si Jax. Kumuha siya ng mga litrato ni Saria na buong tapang na naglilinis ng abo, ng mga magsasakang hindi sumusuko at ng mga butil ng kapeng nakaligtas sa apoy. Gumawa siya ng isang live stream. Hello everyone, this is Jackson Montenegro. Many of you knows me as the spoiled CEO who lost everything. But today I'm just a man standing beside the woman I admire most. We were attacked. Our livelihood was burned. But the spirit of Sitio Esperanza is fireproof. Di akalain ni Jack sa magiging resulta. Ang video naging viral sa loob lamang ng isang oras. Ang mga dating kliyente ni Jack sa Manila, ang mga netizens na naantig sa kanilang kwento at maging ang mga foreign buyers ay nagsimula na mag-pre-order. Jax, ang orders. Umabot na sa 5,000 sako sa loob ng 3 oras. Sigaw ni Saria, hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanyang laptop. Napangiti si Jax at hinila si Sari para sa isa na masayang ikot. I told you, Sari, never underestimate the power of a good story and a resilient heart. Habang abala ang lahat sa pagre-repack ng mga natirang kape, isang pamilyar na bulto ang lumapit sa kanila. Isang matandang lalaki na barong, ang ama ni Chloe, si Don Leonardo. Ngunit wala na ang kayabangan nito. Jackson, tawag ng matanda. Nandito ako para humingi ng paumanhin. Hindi ko alam na hanggang sa pagsunog ng bodega ay gagawin ni Valderrama at ng anak ko. Huli na ang paumanhin mo, Don Leonardo. Matigas na sagot ni Jax. Ang anak mo ay nasa ilalim na ng investigasyon at si Valderrama ay nakakulong na. Alam ko, kaya't nandito ako para ibigay ito. Inabot ni Don Leonardo ang isang tseke. Consider this a donation, hindi para sa kumpanyo mo, kundi para sa mga magsasaka. Gusto kong ayusin ang gulo ng pamilya ko. Tumingin si Jax kay Saria. Si Sari ang lumapit at kinuha ang tseke, pero ibinalik niya ito sa matanda. Hindi namin kailangan ng limos. Don Leonardo, seryosong sabi ni Saria. Kung gusto niyo talagang tumulong, bilhin niyo ang kape namin sa tamang presyo at i-distribute ninyo sa lahat ng hotel ninyo. Gusto namin kumita dahil sa aming pagod, hindi dahil sa inyong awa. Namangha si Jack sa tapang ni Sari. Doon niya napatunayan na kahit wala siyang dalang yaman, si Saria ang pinakamayamang babae na nakilala niya. Nang makaalis ang matanda, naiwan ang dalawa sa gitna ng bukid. You were amazing, Sari, bulong ni Jax. At ikaw, hindi ka na yung spoiled na CEO na nakilala ko. Sagot ni Sari habang dahan-dahan na isinasandal ang ulo sa balikat ni Jax. Sino ba naman ako para tumanggi sa grasya, hindi ba? At ang grasyang yon ay ikaw. Isang buwan matapos sa matagumpay na Phoenix Rose campaign, unti-unti nang naitayo ang bagong bodega. Ang Hacienda Ilustre ay hindi na lamang isang simpleng sakahan. Naging simbolo na ito ng katatagan sa buong bansa. Dahil sa kasikatan nito, muling naging sentro ng atensyon sa Jax. Isang umaga, isang pamilyar na helicopter ang lumapag sa maliit na field. Bumaba rito ang mga board members ng Montenegro Shipping kasama si Roldan. Sir Jax,
Bungad ni Roldan, bakas ang excitement sa mukha. Magandang balita. Dahil sa ginawa mong paglilinis sa pangalan ng kumpanya at tagumpay ng kampanya nyo rito sa probinsya, tumaas ang stocks natin sa record-breaking level. Ang board ay nagkakaisang ibalik ka bilang CEO. Handaan ang bagong contract? Hinihintay ka na ng Maynila. Natigilan si Jax. Tiningnan niya ang hawak na kontrata. Ito ang pangarap niya nung una, ang maibalik ang kanyang korona, ang kanyang penthouse at ang kanyang kapangyarihan. Kailangan mong bumalik sa susunod na linggo. Sir, may nakahandang gala para sa iyong pagbabalik? Dagdag na isang board member. Di napansin ni Jax na nasa likod lang pala niya si Saria. Dala-dala ang merienda para sa mga manggagawa. Narinig nito ang lahat. Dahan-dahang inilapag ni Sari ang tray sa isang lamesang kawayan. Ang kanyang mukha walang emosyon pero ang kanyang mga mata puno ng kaba. Congratulations, Jax! Mahinang sabi ni Sari bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Sari, sandali! Habol ni Jax. Naiwan ng mga board members na nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Naabutan niya si Sari sa may dulo ng taniman ng kape. Sari, makinig ka. Hindi ko alam na darating sila. Humarap si Sari sa kanya. Pilit nang umingiti kahit nanginginig ang mga labi. Bakit ka nagpapaliwanag? Ito naman ang gusto mo mula nung una, hindi ba? Kaya ka nagtiis sa putik. Kaya ka nagpaalila sa akin para mabawi ang kumpanya mo. Ngayon eto na. Abot kamay mo na. Bumalik ka na sa Manila, Jax. Doon ka nararapat. Sari, hindi na ganun kasimple yon. Giit ni Jax. Simple lang yon, Jax. Sigaw ni Sari, hindi na napigilang umiyak. Pareho nating alam na hindi ka pwedeng manatili dito habang buhay. CEO ka. Ako isang magsasaka. Magkaiba ang mundo natin. Pinagbigyan lamang tayo ng tadhana dahil sa isang kasunduan. Pero tapos na ang 3 buwan. Malaya ka na. Masakit para kay Jax na makitang itinataboy siya ng babaeng mahal niya dahil sa akala na hindi siya sasaya sa piling nito. Malaya? Sari, nung nasa Manila ako, pakiramdam ako. Nakakulong ako sa expectations ng lahat. Dito lang ako naging malaya. Pero kailangan ka ng kumpanya mo. Libo-libong empleyado ang umaasa sa'yo. Bulyaw ni Sari. Huwag kang maging makasarili dahil lang sa nararamdaman mo para sa akin. Natahimik si Jax. Tama si Sari. May responsibilidad siya sa kanyang mga tao sa Maynila. Ngunit paano ang puso niya? Ang gabing yon, hindi nag-usap ang dalawa. Nag-impake si Jax ng kanyang mga gamit. Kinaumagahan bago sumikat ang araw, ay nakita ni Sari na wala na ang gamit ni Jax sa barracks. Ang tanging naiwan ay ang kanyang lumang bota na puno ng tuyong putik at isang sulat sa ibabaw ng lamesa. Sari, tama ka. May mga bagay na kailangan kong harapin sa Manila. Pero tandaan mo, ang grasya ay hindi lang nakukuha sa isang hingian. Ito ay pinahalagahan. Haharapin ko ang obligasyon ko, pero hindi ibig sabihin nun isusuko ko na tayo. Umiyak si Sari habang yakap ang sulat. Akala niya yun na ang huling pagkakataon na makikita niya ang lalaking nagbabago sa kanyang mundo. Ang CEO's last gamble ay tila natapos sa isang pagkatalo ng puso. Ngunit hindi alam ni Sari si Jax ay pupunta sa Maynila hindi para bumalik sa dati niyang buhay, kundi para ayusin ang isang huling deal na magbibigay sa kanya ng kalayaang mamuhay kung saan niya talaga gusto. Nakalubog sa kaba ang buong Grand Volume ng isang sikat na hotel sa Makati. Gabi ito ng reinstatement ni Jackson Montenegro bilang CEO. Naroon ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya, mga media outlet at ang board members na nakangiti ng malapad, tila nakalimutan ng panahon na tinalikuran nila si Jax nung sila ay palubog na. Sa backstage, inaayos ni Roldan ang suit ni Jax. Sir, ang galing nyo. Mula sa putikan, eto na naman kayo sa tuktok. Lahat ng assets ninyo na ibalik na. Tumingin si Jax sa salamin. Suot niya ang isang bespoke Italian suit, pero parang mas mabigat ito kaysa sako ng kape na pinapasan niya sa probinsya. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Meron pa ring bakas ng kalyo. Yun ang mga medalya niya mula kay Sari. Roldan, handa na ba ang mga dokumentong ipinagawa ko? Tanong ni Jax. Opo sir, pero sigurado ba talaga kayo? Once you sign this, everything changes. Sigurado na ako.
Matigas na sagot na Jax bago lumakad papalabas ng entablado. Sinulubong siya ng masigabong palakpakan at kislap ng mga kamera. Kinuha ni Jax ang mikropono. Good evening. Marami sa inyong nandito dahil ang akala nyo ito ang pagbabalik ng dating Jackson Montenegro. Pero nagkakamali kayo. Simula ni Jax na nagpatahimik sa buong silid. Sa loob ng 3 buwan sa ilalim ng init ng araw at sa gitna ng putikan, natutunan ko ang isang bagay na hindi na ituro sa akin ng kahit anong business school. Ang tunay na kayamanan hindi nasa numero ng bank account, kundi nasa mga taong pinaglilingkuran ko. Kaya ngayong gabi, pinahahayag kong aking pagbibitiw bilang CEO ng Montenegro Shipping. Nagkaroon ng bulungan at kaguluhan sa crowd, maging ang mga board members ay napatayo. Ngunit hindi ko kayo pababayaan, patuloy ni Jax. Binenta ko ng majority ng shares ko sa isang trust fund na pag-aari ng mga empleyado ng kumpanya. Sila na ang may-ari ng Montenegro Shipping ngayon, mula sa mga kapitan ng barko hanggang sa mga kargador. Lahat sila ay may parte na sa kumpanya at ang natitira kong pondo, gagamitin ko para sa pagpapatayo ng kauna-unahang agriculture and logistics hub sa Batangas. Sa kabilang dako, sa Sitio Esperanza, nakatitig si Sari sa telebisyon sa loob ng kanyang maliit na dampa. Tuloy-tuloy ang agos ng kanyang luha habang pinapanood ang lalaking mahal niya na isinusuko ang lahat para sa isang layuning mas malaki kaysa sarili nito. Jax, bulong ni Sari habang hinahaplos ang screen ng TV. Sa Manila, tinapos ni Jax ang kanyang speech. Sabi ko noon, sino ba naman ako para tumanggi sa grasya? Ngayon, alam ko ng sagot. Ang grasya hindi dumarating para itago mo sa bulsa mo. Dumarating to para ibahagi mo sa iba. At ngayong gabi, uuwi na ako kung saan ako tunay na nabibilang. Hindi na hinintay ni Jax ang mga tanong ng media. Mabilis siyang bumaba ng stage, hinubad ang kariyang kumbata at iniwan lahat ng kinang ng Makati. Ngunit bago siya makalabas ng hotel, hinarang siya ni Chloe. You are a fool, Jax. You threw it all away far from that girl. What do you have left now? Tumingin si Jax kay Chloe ng may awa. Meron akong dignidad. Chloe, isang bagay na kahit kailan ay hindi mo mabibili ng bilyones mo. Lumabas si Jax sa hotel at hinarap ang gabi. Ngunit hindi niya alam. Habang papunta siya sa kanyang sasakyan, may isang balita na magpapabilis ng tibok ng puso niya. Tumunog ang kanyang phone. Isang tawag mula sa ospital sa probinsya. Hello, si Miss Saria Ilustre po ba ito? Na-aksidente po ang sinasakyan jeep papunta rito sa Maynila. Biglang binitawan ni Jax ang kanyang susi. Ang mundo ay tila muling huminto. Ang mundo ni Jax na dati umiikot sa pera at kapangyarihan ay biglang gumuho sa isang tawag lang. Ang Mercedes-Benz na dati niyang pinagmamalaki at pinatatakbo ngayon, lampas sa bilis na itinakda ng batas. Ang kanyang mga kamay na dati kampante sa manibela ay nanginginig na ngayon sa takot. Hindi maaari. Sari, please, wag ngayon. Bulong ni Jax habang pilit na iniiwasan ang bawat sasakyan na humaharang sa kanya sa South Luzon Expressway o SLEX. Nalaman ni Jax na papunta pala si Sari sa Manila para pigilan siya sa kanyang pagbibitiw. Dahil ayaw ni Sari na isakripisyo ni Jax ang kanyang kinabukasan para sa kanya. Ngunit ang jeep na kinasasakyan nito ay nasalpok na isang rumagasang truck sa gitna ng ulan. Pagdating sa ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na simento ng emergency room ang bumati sa kanya. Nakita niya ang mga tauhan ng farm na naroon din, umiiyak. Nasaan si Sari? Sigaw ni Jax. Hindi alintana ang kanyang itsura, gulo-gulo ang buhok at punit ang suit. Nasa loob po, Sir Jax. Critical daw po ang lagay niya. Sagot na isang tauhan. Sa sandaling yon, lumabas ang doktor. Sinong kamag-anak ni Miss Ilustre? I am her fiancé. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Jax. Doc, gawin ninyong lahat. I don't care about the cost. Kahit anong kailangan nyo, ibibigay ko. Kailangan niya na agarang operasyon dahil sa internal bleeding. Pero may isa pang problema. Seryosong sabi ng doktor. May isa pang sasakyan na nasangkot at ang driver noon nang aangkin na siyang may-ari ng pasyente. Isang lalaking nagngangalang Marco. Nanigas si Jax. Marco, ang ex-fiancé ni Shari.
nananakit sa kanya noon. Lumitaw ito sa gilid ng hallway. May benda sa braso pero nakangisi ng nakakaloko. Jax Montenegro, what a small world. Wika ni Marco. Sabi ko na nga ba, babalik at babalik din siya sa akin. At dahil ako pa rin ang nakalista bilang emergency contact sa mga lumang record ng ospital na to sa probinsya, ako ang may karapatan na magdesisyon para sa kanya. Hayop ka, Marco. Iniwan mo siya. Niloko mo siya. Susugurin sana ni Jax ito pero hinarangan siya ng mga guard. Easy, CEO. Balita ko wala ka na nga palang pera. Binigay mo na ang shares mo sa mga kargador? Well, ako marami pa rin akong pera at bala kong pirmahan ng waiver para ilipat si Sari sa isang private facility na pag-aari ng pamilya ko. Kung saan hindi mo na siya makikitang muli, hamon ni Marco. Ginamit ni Marco ang aksidente para makuha muli si Sari at ang lupain nito. Bilang paghihigante sa pagkatalo ng pamilya ni Chloe dahil magkasabot pala sila, hindi mo magagawa yan. Banta ni Jax, ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Watch me, sagot ni Marco habang kinuha ang ballpen para pirmahan ang transfer papers. Ngunit bago pa mailapat ang panulat sa papel, isang boses nang narinig mula sa loob ng ER. Isang mahina pero matigas na boses. Walang pipirma sa kahit na ano. Bumukas ang pinto at inilabas si Sari sa stretcher. Dilat ang mga mata pero maputla. Tumingin siya kay Marco nang may pandidiri bago ibaling ang tingin kay Jax. Jax ang kasunduan. Hindi pa tapos. Bulong ni Sari bago muling pumikit. Doon na-realize ni Jax, hindi kailangan ni Sari ng tagapagligtas na may pera. Ang kailangan niya ay ang lalaking handang lumaban para sa kanya sa putikan man o ospital. Sa isang mabilis na galaw, inagaw ni Jax sa mga papel. Pinunit ito sa harap ni Marco at hinarap ang doktor. Operahan niyo siya ngayon din. I am her partner in every sense of the word. At ikaw, Marco, lumabas ka. Bago ko ipakita sa iyo kung paano lumaban ang isang lalaking wala nang kinatatakutan dahil wala na siyang kayamanang po pwedeng mawala. Umalis si Marco na may banta sa mga mata pero hindi ito pinansin ni Jax. Naupo siya sa labas ng OR mag-isa, bit-bit ang huling barahan ng kanyang buhay. Kung mawawala si Sari, mawawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang suit ay lukot na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ng luha. Siya na ang dating sanay sa mabilis na paradesisyon sa boardroom. Ngayon walang magawa kung hindi ang magdasal. Nandoon din ang mga tauhan ng Hacienda Ilustre. Nagdarasal sa kani-kanilang mga paraan. Sila ang nakikita kung papaanong nagbago si Jax mula sa pagiging mapagmataas, tanging tagapagtanggol. Sa wakas, bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor. Ang maskara ay nakababa at may ngiti sa labi. Tagumpay ang operasyon? Wika ng doktor. Miss Sari Ilustre is out of danger, but she will need a long recovery period. Para kay Jax, ang mga salitang yon ay mas maganda pa sa anumang balita ng stock market. Agad siyang pumasok sa recovery room at doon niya nakita si Sari. Nakahiga sa kama, maputla, pero humihinga. Hinawakan niya ang kamay nito. Mainit ang bawat aplos. Sari, salamat. Salamat at lumaban ka, bulong ni Jax. Di na napigilang umiyak. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang nagpapahinga si Sari, nakatanggap sa Jax ng tawag mula kay Roldan. Sir Jax, may masamang balita. Nag-file ng temporary restraining order si Marco sa Hacienda Ilustre. Sinasabi siya sa legal na fiancé ni Miss Sari at may lumang dokumento raw siya na hawak na nagpapatunay na ipinangako ni Don Silang or tatay ni Sari ang farm sa kanya bilang dowry. Anong? Hindi yan totoo. Sinunog ko na lahat ng lumang dokumento? Galit na sabi ni Jax. Hindi po sir. Ito ay isang prenuptial agreement na pinirmahan ni Miss Sari noong panahong nakatakda silang ikasal. At kasama dito ang dowry cost na naglilipat ng management sa pamilya ni Marco kapag mag-asawa na sila. Paliwanag ni Roldan. At dahil nasa ICU pa si Miss Sari ang korte, kinilala ang claim niya. Bago pa man makapagsalita sa Jax, pumasok na si Marco sa recovery room. May dalang abogado.
Well, well, well. Looks like your heroic act was for nothing, Jax. Ang farm, sa akin pa rin mapupunta. Marco, wag mo nang ituloy ito. Kung wala si Sari, wala rin kayong makukuha sa farm. Banta ni Jax. Wala akong pakialam sa farm. Gusto ko lang na wala kang makuha. Ngisi ni Marco. Ganyan ang laro ng mga mayayaman, Jax. Win-win kung ako ang mananalo. Lose-lose kung ikaw mananalo. Bago pa man makasagot si Jax, dahan-dahang gumalaw si Sari. Minulat ang kanyang mga mata at tiningnan si Marco. Ang kanyang boses ay mahina pero puno ng otoridad. Ang dowry ay para sa asawa, bulong ni Sari. At hindi ka ang asawa ko. Sari, akala mo ba makakalasot ka? May papel ako, hamon ni Marco. Tumingin si Sari kay Jax. Jax, ang kasunduan. May nakalimutan ka? Nagkatinginan sina Jax at Sari. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sari sa kabila ng sakit. Ang kasunduan ay 3 buwan. Natapos mo na yon, pero hindi pa natin napapag-usapan ang kasunduan sa habang buhay, bulong ni Sari. Dito na-realize na Jax, ang tanging paraan para matalo si Marco ay ang tuparin ang kasunduan ng walang papel, walang pera at walang kayamanan, ang kasunduan ng puso. Marco, sabi ni Jax, puno ng determinasyon. Ang kasunduan namin ni Sari hindi mo kayang sirain dahil ang kasunduan namin ay pag-ibig. Isang linggo ang lumipas, ang kapaligiran ng ospital ay nabalot ng tensyon nang dumating ang mga sheriff kasama si Marco para ipatupad ang TRO sa Hacienda Ilustre. Nakangisi si Marco, bit-bit ang tagumpay na akala niya abot kamay na niya. O Jax, nasan ang tabang mo? Oras na para lumayas kayo sa lubang to. Pagmamayabang ni Marco sa harap ng kwarto ni Sari. Bumukas ang pinto. Niluwa nito sa Jax suot ang isang simpleng barong Tagalog at sa likod niya ay si Sari na nakaupo sa wheelchair. Maputla pa rin pero may ningning ang mga mata. Kasama nila si Roldan at isang judge. Masyado kang nagmamadali, Marco. Mahinahong sabi ni Jax. Sinasabi sa dowry clause mo na ang pamamahala ng lupa mapupunta sa pamilya mo kapag nag-asawa si Sari. Pero ang kondisyon dapat ikaw mapapangasawa. E di pa kakasalan ko siya ngayon din. Hindi siya makakatanggi dahil sa utang ng tatay niya. Bulyaw ni Marco. Ngumiti si Sari at itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Doon ay kumikinang isang singsing na gawa sa tirintas na pilak at may maliit na batong hiyas. Isang simpleng singsing na binili ni Jax gamit ang huling sentimo ng kanyang personal na pera. Huli ka na, Marco, wika ni Sari. Isang oras na nakakalipas bago ka dumating. Naikasal na kami ni Jax dito sa loob ng kwartong to. Si Judge Ramirez ang nagkasal sa amin. Nanigas si Marco. Hindi maaari. Paano? Inilabas ni Roldan ang mga dokumento. Dahil kasal na si Sari kay Jackson Montenegro, ang dowry clause mo ay naging null and void. At dahil sa bagong batas ng agrikulturang ipinasa ni Jax sa tulong ng kanyang mga koneksyon bago siya nagbitiw, ang mga lupang may issue sa prenuptial agreements na labag sa karapatan ng magsasaka ay otomatikong pinapawalang bisa. At isa pa, dagdag ni Jax, lumapit siya kay Marco at tinignan to diretso sa mata. Ang mga ebidensyang nakuha namin sa sunog sa bodega ay nagtuturo sa iyo bilang mastermind. May mga pulis na naghihintay sa iyo sa lobby? Pumutok ang galit ni Marco pero wala siyang nagawa nang pusasan siya ng mga otoridad. Sa wakas, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. 1 taon ang lumipas. Ang Sitio Esperanza ay hindi lamang isang simpleng baryo. Ito na ang sentro ng Montenegro Ilustre Organic Farm and Hub. Ang mga dating kargador sa Maynila ay may trabaho na rito. At ang mga magsasaka ay may-ari na rin ng kumpanya. Sa gitna ng malawak na taniman ng kape, kung saan unang nahulog sa putikan sa Jax, nakatayo ang isang magandang gazebo. Nakaupo ron sina Jax at Sari, pinapanood ang paglubog ng araw habang humihigop ng kanilang sariling Phoenix Roast. Sari, tawag ni Jax habang hinahaplos ang malaki ng tiyan ng asawa. Sino ba naman ako para tumanggi sa grasya, di ba? Natawa si Sari at sinandal ang ulo sa balikat ni Jax. Ang yabang mo pa rin. Pero aminin mo mas gusto mong amoy ng kape kaysa amoy ng mamahaling alak sa Makati.
Mas gusto ko ang amoy mo. Biro ni Jax. Sabay, akbay dito. At halik sa noo ng asawa. Ito ang pinakamagandang sugal na ginawa ko sa buhay ko, Sari. Ipinusta ko ang korona ko pero ang nakuha ko'y isang kaharian na puno ng katotohanan. Walang modo na ba agad ang tingin nyo sa lalaking ipinaglaban lamang ang puso niya? Balik na biro ni Sari, ginagamit ang kanyang paboritong linya. Nagkatitigan ang dalawa. Ang dating spoiled na CEO at ang mapagpakumbabang rina ng bukid. Sa gitna ng lunti ang paligid na patunay nila na ang pag-ibig, gaya ng kape, ay kailangan dumaan sa matinding init at pagigiling bago lumabas ang tunay at pinakamatamis na lasa. Makalipas ang 9 na buwan mula nang gumuho ang mundo ni na Jax at Sari sa gitna ng sunog at aksidente, ang Hacienda Ilustre ay muling sumibol. Hindi lang dahil sa mga pananim, kundi dahil sa bagong buhay na nagdala ng liwanag sa kanilang tahanan. 5:00 ng hapon, ang ginintoang sinag ng araw ay dahan-dahan humahalik sa malawak na taniman. Sa beranda ng kanilang bahay na bato, abala si Jack sa pag-aayos ng isang wooden crib na siya mismo ang gumawa. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng t-shirt at maong. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay mas kislap pa sa anumang diamante. Jax, dahan-dahan lang, baka mapano ka. Babala ni Sari habang dahan-dahan na lumalabas mula sa pinto. Bitbit ang kanyang malaking tiyan. Agad na tumayo si Jax at inalalay ng asawa. I got this, Mrs. Montenegro. Para sa munting prinsesa o prinsipe natin, dapat perpektong lahat. Natawa si Sari at hinawakan ng kamay ni Jax. Kahit kailan, spoiled mo talaga magiging anak natin. Hindi spoiled, Sari. Puspos lamang ng pagmamahal dahil ang batang to, laking bukid pero may pusong CEO. Biro ni Jax sabay halik sa tiyan ni Sari. Biglang natigil ang kanilang pagsasalo nang marinig nila ang tawanan at hiyawan mula sa gate. Dumating mga manggagawa ng farm, sina Mang Isko, Aling Rosa at ang mga kabataan ng Sitio Esperanza. Bit-bit ang iba't ibang regalo. May mga sariwang prutas, nilagang mais at mga hinabing kumot para sa sanggol. Oh, eto na ang Queen of the Farm at ang ating Foreman-in-Chief, sigaw ni Mang Isko. Naging tradisyon na nila tuwing hapon, magtitipon-tipon ang lahat para sa merienda. Ang mga manggagawa ay hindi na turing na tauhan kundi pamilya. Dito sa loob ng hasyenda, walang mataas, walang mababa. Lahat ay naghahati sa grasya. Sir Jax, Ma'am Sari, sana po magustuhan ninyo ang munting handog namin. Pinag-ipunan po namin yan para sa magiging anak ninyo. Wika ni Aling Rosa habang iniaabot ang isang hand-woven na duyan. Naiyak si Sari sa galak. Salamat po. Napakapalad namin dahil sa inyo. Kayong nagpatayo muli sa amin nung kami lugmok na. Sa gitna ng tawanan, inakbayan ni Jack si Sari habang nakatingin sa kanilang mga kasamahan. Naalala niya ang linyang dati niyang pinapaniwalaan. Sino ba naman ako para tumanggi sa grasya? Ngayon alam na niya ang tunay na kahulugan nito. Ang grasya ay hindi ang pagtanggap ng material na bagay, kundi ang pagiging bahagi ng buhay ng ibang tao. Salamat sa inyong lahat. Wika ni Jax, ang boses ay puno ng emosyon. Dahil sa inyo nalaman ko na ang tunay na CEO ay hindi yung nag-uutos sa taas ng building, kundi yung kasama yung nagbubungkal ng lupa sa ilalim ng init ng araw. Nang lumubog na ang araw, naiwan ng mag-asawa sa katahimikan. Ang Hacienda Ilustre ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging isang tahanan ng pag-asa. Isang sugal na nagbunga ng habang buhay na panalo. Ang kwento ni na Jackson Montenegro at Saria Ilustre ay higit pa sa isang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang mayaman at isang mahirap. Ito ay paalala sa atin ng ating pagkatao ay hindi sinusukat sa kung anong meron tayo sa ating mga bulsa, kundi ng kung ano ang handa nating sakripisyo para sa mga taong mahal natin. Minsan kailangan nating madumihan sa patikan ng buhay upang malinis ang ating mga puso mula sa kayabangan. Sa bawat kasunduan na pinapasukan natin, ang pinakamahalaga ay ang katapatan at ang tapang na aminin ng ating mga pagkakamali. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
Mula sa unang paghaharap ni na Jax at Sally sa putikan hanggang sa kanilang pag-iisang dibdib sa ospital. Kayo ang naging inspirasyon upang mapalawak ang kwentong ito. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan ng init sa inyong mga puso. Na parang isang tasa ng barakong kape sa isang malamig na umaga. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig.